souls in prison. Sabi po rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan. So, tingnan niyo po ang kaya nga nakakalungkot po yung may mga taong walang sa Panginoon. Basta yan lang magsimba, pero pagdating sa paglilingkod, wala. Ngayon, sabi rito, si Kristo ay nagbata. Pag sinabing nagbata, naghirap. Ha? Bakit siya naghirap? Dahil sa mga kasalanan. Ano bang kasalanan ni Lord? Kasalanan ng tao. Nagdusa si Lord. Sabi rito, dahil sa mga kasalanan, ang matuwid. Dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. So, ang layunin ni Lord, bakit siya nagdusa? Para madala niya ang tao sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Okay? Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, yung mga napunta sa impyerno, pumunta si Lord sa impyerno. Pero nangaral siya doon sa mga hindi naligtas. So, kaya ngayon din, tayo, nangangaral tayo, baka sakali na lang kung may maligtas pa. Okay. So, si Lord ay nangaral sa impyerno. Pag sinabing sa impyerno, wala nang pag-asang maligtas. Wala pong pag ang tao napunta na sa impyerno, wala nang pag-asa yon. Dahil ang pag-asa lang ng tao, kung nasa lupa ka, may pag-asa ka rito. Okay, sabi rito, na nang unang panahon ay mga suwail. Ayan. So, yung napunta sa impyerno, mga suwail. Ano bang ibig sabihin ng suwail? Pag sinabing suwail, hindi po ito marunong sumunod. Kaya kung tayo, hindi rin tayo sumusunod, ang tawag din sa atin suwail. At ang suwail, sa impyerno po yan. Ha? Sabi rito? Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. So, biro mo, 120 years na si Noah gumawa ng arko, 120 years. Grabing pag-ano ni Lord. Patience. Na hinihintay ng Diyos ang tao magsisi. 120 years. Ganon ang Diyos maawain. Hinihintay na Lord ang tao magbalik loob. Pero wala. Sa loob ng 120 years, ang naniwala lang sa salita ng Diyos, si Noah, yung asawa, yung 3 anak, at saka yung 3 manugang. 8. Sa loob ng 120 years, ganyan katigas. At ngayon, makikita nyo rin. Halimbawa, nangangaral ako rito. Ay, iwasan nyo ang bisyo. May mga taong hindi nakikinig. Sa susunod, ayoko nang tatayo dito. Nakalusot ngayon, Sa susunod, ayoko. Sabi rito, ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanantili noong mga araw na Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So, yan po ang gusto kong makita natin, na ang Diyos po, hindi po siya tumitingin sa dami. Ang tinitingnan ng Diyos, yung sumusunod. Kaya kung ikaw, hindi ka rin sumusunod, sa impyerno ka rin pupunta. Nang hinayang ba si Lord sa dami ng tao? Milyon ang tao noon. Nang hinayang ba si Lord sa milyon na tao? Hindi sila nakinig. Ayaw nila sumunod. So, ito yung mga taong pinuntahan ni Lord
sa souls in prison. Doon siya nangaral. Pero ang pangangaral niya, hindi para iligtas. Kaya ngayon, tayo man, may pangangaral tayo na hindi na para magligtas. Kasi tapos na po ang redemption. Nagbabakasakali na lang tayo ngayon kung meron pang may binhi. Pero ang mangaral tayo ng salvation, tapos na ang salvation eh. Kaya kung ikaw ay natatawag pa, kung meron pang tinatawag ngayon, ay magpasalamat siya. Kaya nga, dapat sa tao, magpasalamat kung merong Bible study. Bakit? Biro mo yan. Hindi ka naghahanap sa Diyos, ikaw ang hinahanap. Amen. Okay, so, yan po ang gusto kong makita. Bakit pumunta pa si Lord sa bilangguan ng mga kaluluwang o espiritong wala ng kaligtasan? Dito tayo sa propeta. Sabi po sa souls that are in prison, paragraph 277. Ito yung tatlong hatak or three poles. Sabi rito, the first was healing the sick. Siyan po ang first pole ng ating propeta. At mamaya si Jesus Christ, anong tatlong pole din ni Jesus Christ? The second was rebuking the organizations and prophesying. So ganun din si Lord noon. Rebuking din ang kanyang ginagawa at nagpo-prophesy din. Okay? Ano yung pinaprophesy? What they had done. What they were. At yan ay ginagawa ni Brother Branham. Kung si Brother Branham po ay nasa katawan niya ang Diyos eh. Ano sabi rito? Kung ano ang ginawa ng tao, alam ni Brother Branham. Kung ano sila. And what was coming, kung ano ang parating. What is, will come. And what was, what is, and will come. Alam ng propeta yon. At si Lord lalo na. So the same, kung si Brother Branham meron ganon din si Lord, sabi niya. That's what he done. But his third pull was when he preached to the lost that couldn't be saved no more. So yung third pull pala ni Lord yun, na yung preaching sa lost, sa mga lost na kaluluwa. Yung mga hindi na talaga maliligtas, biro mo yan, pinasyalan pa ni Lord. Siguro, para sabihin siya kanila, kung kayo'y nakinig, hindi sana kayo napunta sa impyerno. Ngayon, habang tayo po ay nandito sa lupa, nagnangaral si pastor, nagpapaalala. Ngayon, pag nandun ka na rin sa souls in prison, ay baka malaman mo, ano mo na doon, sana nakinig ako. So, yung pinuntahan ni Lord, maaring nagsisisi sila, sana nakinig ako. Ang problema, hindi sila nakinig. At marami pong ganun. Nagsisimba lang, pero ang totoo lang, hindi naman sumusunod sa Diyos. Sabi niya, they were down there, where the big, painted eyes was preached to the souls in hell that did not accept mercy. Hindi sila nakatanggap ng habag. But were eternally separated. Ano sabi niya? From the presence of God. Eternal separation. Iyan po ang death. But yet, they had to recognize it. What he was. Because God made him there. So, hindi nila kinilala ang salita ng Diyos. Yan po ang kasi ang dami pong naglalaro, naglilingkod pero laro. Wala talaga sa kanilang kalooban ang maging seryoso. Itong paglilingkod, mga kapatid, si Noah, seryoso siya. Talagang, biro mo, madali ba ang gumawa ng arko? Ng 120 years ginawa?
So, ginawa niya yun dahil sinabi ng Diyos. Bagamat mahirap, ay siyempre, biro mo mahakutin mo mga truso. Ang daming kahoy, ang daming mga instruction ang Diyos sa paggawa ng arko. Tapos, inipon niya, nung matapos na ang arko, inutosan ulit siya ni Lord. Ipunin mo mga hayop. So, hindi madali ang paghuli ng tigre. Hindi madali ang manghuli ng leon, mga ahas. Pero dahil sinabi ng Diyos, ginawa niya. Iyan pong sumusunod. Gaano man kahirap, dahil gustong sumunod, gagawin niya lahat. Pero kung laro-laro ang ginagawang paglilingkod, kakaawa ka lang. Dahil baka masumpungan mo sarili mo, doon ka pala sa pinuntahan ni Lord. Sa hell, nangaral si Lord doon. Amen. Ngayon, alam natin sa hell, hindi pa po yun yung yung pinuntahan ni Lord. Doon po kumbaga, BGMP. Doon inilalagay yung mga preso na hahatulan. Ngayon, pag hinatulan na, doon na yan sa Muntinlupa. So, itong mga nandoon, ulitin ko, sila yung mga kaluluwa na hindi sumunod. Kaya i-check po natin lagi ang ating mga sarili. Sumusunod ba talaga tayo? Kasi ang naligtas sa panahon na yun, sineryoso nila ang pagsunod sa Diyos. Talagang sumunod sila. Ngayon, hindi po madali ang pagsunod kita niyo ang pagsunod ni Noah. Paghakot para lang maligtas, naghakot ng mga kahoy. Pero gusto nilang maligtas, kaya sa isang taong gustong maligtas, walang mahirap. Nagiging mahirap lang yan kung talagang suwail ka. At lahat ng mga napunta sa impyerno ay mga suwail, sabi ng propeta. Now, si Noah, tingnan niyo ang 3 poles ni Noah. Ano yung 3 poles ni Noah? Ang first pole ni Noah is building the ark. Para siya maligtas. Gumawa siya ng arko. Ang second pole ni Noah is after building the ark, entering the ark. Pumasok sila sa arko kasama ang pamilya. At yung third pole ni Noah is inside the ark. Pumasok sila sa loob. At nung pumasok na sila sa loob, the door was closed. Nakita niyo? Nung pumasok na sila sa arko, sinaraduhan na nila. Hindi si Noah ang nagsara. Ang Diyos. At ang sabi rin ng propeta, ang salvation, ang redemption, tapos na. Sinarado niya na ito. Yun pong mahirap. Baka nasaraduhan ka na, binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord, katulad ni Noah, binigyan ang tao ng 120 years. Wala, ayaw makinig. Ngayon, sinaraduhan na sila ni Lord. Ano pa ang pag-asa nila na makapasok sa arko? Ang Diyos mismo ang nagsarado at sabi ng propeta, lahat ng mga isinasara ng Diyos, walang makapagbubukas niyan. Kaya nga noong nagpasimula na ang ulan at bumaha na, nagtakbuhan sila sa arko kasi wala nang ibang mataas na lugar. Yun lang bundok na kinalalagyan ng arko. Takbuhan sila. Habang nasa daan sila, tumutumba yung iba, patay. May nakarating din, kumakatok. Noah, buksan mo kami. Paano bubuksan ni Noah yun? Ang Diyos ang nagsara. So kaya nga, kung ngayon binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord na maligtas, samantalahin mo. Dahil pag sinaraduhan ka na ni Lord, talagang hindi ka na maniniwala at hindi ka na rin magbabago. At bakit hindi ka nagbabago? Sarado na ang habag, sabi kanina. Sinaraduhan ka na ni Lord, kaya mapapansin mo sa sarili mo, hindi ka na nagbabago. Yan ang ugali mo, hindi na po magbabago yan. Maliban kung maghimala pa sa'yo si Lord. Kasi ang pagbabago, nasa desisyon natin yan. So ngayon, ang nangyari, sinaraduhan ang tao
para hindi na sila makapasok. So ngayon po, habang tayo binibigyan ni Lord ng pag-asa, pagkakataon, samantalin natin. Ngayon, tingnan po natin ang comparison ni Jesus Christ. Yun. Anong comparison ng three poles ni Jesus Christ at ni Brother Branham? Si Jesus Christ, ang first pole, nung siya po ay nasa lupa bilang tao, ang first pole ni Jesus Christ is healing. Andyan? Hindi, three poles ito. Ito. Oh. Sabi rito, ang first pole ni Jesus Christ is healing. Si Brother Branham din, ang first pole niya, healing. The same. Okay. Nung sa mga katuwid, si Jesus Christ nasa katawan ni Brother Branham nung nasa buhay pa sila. Ang second pole ni Jesus Christ is prophesying. Discernment. Hindi prophesy. Si Brother Branham, prophesying din. So the same. But pagdating sa third pole, ang third pole ni Jesus Christ is souls in prison. Nangaral siya, yun ang third pole niya. So ang third pole, pangangaral. Pero ang pinangaralan ni Jesus Christ, mga hindi ligtas. Now, ano ang third pole ng propeta? So ang third pole ni Brother Branham is to the bride and to the total lost. So, ngayon, katulad ngayon, nangangaral tayo, hindi na po natin sigurado ngayon kung mayroong panligtas. So, yan ngayon ang pangangaral ng ating propeta, una, sa bride, sa mga true believers. Nangaral siya. And then, sa mga total lost. At yan din po ang ating ginagawa ngayon. Amen. Okay. Now, dito po tayo sa ano. Look away to Jesus. 49, paragraph. It's tightening. And then, when the time comes, and the press comes to a place to where you're pressed out, then watch what I'm fixing to tell you in a few minutes. Watch the third pole then. See? And it will be absolutely to the total lost. So, ang third pole, sa total lost. But, it will be for the bride and the church. Si Jesus Christ, sa total lost. Okay. Si Brother Branham, sa bride, at sa mga, ano sabi kanina? Total lost din. Si Jesus Christ, sa souls in prison, nag-aral. So, pareho. Pareho ang kanilang ministry. Okay. The anointed ones at the end time. 2:6. Sabi po ng prophet, notice, the very day when this messenger, so tinutukoy niya sarili niya. Not when he starts on, but when he begins to declare his message. See? The first pole, healing. Second pole, prophesying. Third pole, the opening of the word. At iyan po ay, yun po ang mabigat na naging ginawa ng propeta, yung 7 seals, yung pagbubukas nun ng mga selyo. Opening of the word. The mysteries revealed. Wala pong ibang pwedeng magbukas ng misteryo, si Lord lang. Kasi noong nakita ni John, umiyak si John. Kasi walang makapagbukas nung aklat, nung little book. So, pero sinabihan siya ng anghel, huwag kang umiyak dyan. Narito ang kordero. Sino yung kordero? Jesus Christ. Siya niya ang magbubukas.
Pero, sino ba ang nagbukas ng silyo sa lupa? Si Brother Branham. Sabi rito, sabi niya, the opening of the word, the mysteries revealed. At ang karugtong sabi niya, no more, sabi niya, there is no more higher order to reveal the word than prophets. Oh! Sino daw ang pinakamataas na order na maghahayag ng salita? Propeta. So, yung propeta, kaya pala, ang lakas ng loob ni Brother Branham magsalita, thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Kasi si Lord yung nagsasalita sa bibig niya. Amen. So, sabi niya, there is no more higher order to reveal the word. Ayan. Than prophets. But the only way the prophet can be vindicated is by the word. So, maging ang propeta naman, kaya malalakas ang loob nilang magsalita kasi lahat ng sabihin nila, vindicated ito. Kasi thus saith the Lord nga eh. So kung anong bigkasin sa bibig ng propeta, si Lord John. And remember, the third pool was the opening of the 7 seals. Ano raw yung third pool ng propeta? Opening ng 7 tatak. At alam natin na napakaraming misteryo. Sabi nga ng Revelation 10:7, lahat ng misteryo, pagka hinipan na ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, lahat ng misteryo. So, ibig sabihin, magmula Genesis to Revelation, marami po diyang mga misteryo. Si Moises nga, ang kanyang revelation sa panahon ni Adan at Eva, kumain eh. Parang literal eh. Pero, inireveal ito sa propeta, sex. So, ibig sabihin, mas maano yung, ang revelation ni Brother. Sa lahat ng propeta, wala na pong makakagaya kay Brother Branham. Mula Genesis hanggang Revelation, inihayag sa kanya. At ang binuhay ni Brother Branham na tao, 5. Wala pang gumawa niyan sa Bible na 5. May mga binuhay si Elijah, si Elisha, may binuhay pero hindi 5. Maski si Jesus Christ nga, hindi 5. Sakit, maraming gumaling. Pero yung binuhay, bukod tanging si Brother Branham lang ang bumuhay ng 5 sa Biblia o sa mga lingkod ng Diyos. Okay? So sabi niya, and remember, the third pool was the opening of them 7 seals to reveal the hidden truth that's been sealed in the Word. So yung mga sinilyuhan na mga katotohanan, ang propeta ang ginamit ng Diyos. Amen? Okay. Souls that are in prison ulit. 345. 345. That's mo. Yan. What if it is? Look at the scriptures piled in here. Could it be? Is the third pool to preach to the eternal doom that's rejected the message of salvation? So ano tinatanong dito? Yung bang anyang pangatlong hatak ay ang pangangaral sa mga talagang wala ng kaligtasan, eternal doom, na nireject nila ang mensahe ng kaligtasan. So iyan po ang mahirap. Ang mensahe po ngayon ng propeta ay ang pinakabuod ng 7 seals, coming ni Lord. Ang tanong, naniniwala ba ang mga believer ni Brother Branham na dumating na si Lord? Kasi yan ang malaking dahil yung 7th seal is the coming. Pero ang tanong, naniniwala ba yung mga believer ni Brother Branham lahat
Ang naniniwala lang dito, tayo. Yung third coming believers. Pero yung mga second coming, Brother Branham din sila, pero hindi sila naniniwala na dumating na si Lord. Oh. Sabi rito, kaya iyan po ang masakit na sabi po ng prophet, yung disappointment na asang-asa sila. Eh, sila pa nga itong malalakas ng loob na magsalita laban sa atin. Katulad nung nag-text sa akin, tingnan ko raw yung napasukan ko ng mensahe. O kaya, kasi nakikinig pala sa akin, kaya, binigyan ko ng mga coach na si Lord nandito. O, sabi dito, ito po mga sakit. Well, you say, the church is going. Yeah, they will. They will go right on, just the same. So, para bagang tuloy-tuloy pa, tama naman. Pero sabi niya sa 47, but remember, all this time, Noah was in the ark. At ang mga Kristiyano naman, the bride is sealed in. Hindi out, sealed in with Christ. The last member has been redeemed. Oh, wala na pong tutubusin. Yung pinakahuling membro, natubos na. O sino pa ang tutubusin? Kaya kung ikaw, naglalaro-laro ka at hindi ka pa rin pala tubos, wala ka ng pag-asang tubusin. The sixth seal has produced itself. The seventh seal brings him back to earth. O yun, ano yung seventh seal? Coming. Dahil iyon daw, ikapitong tatak, iyon ang nagdala kay Lord sa lupa. The Lamb come and took the book out of the right hand of Him. O, sino ang kumuha doon sa right hand ng Panginoon ng book? Si Lord. Pero, sino ang nagpaliwanag? Wala tayong alam ng seven seal. At sino naman ang magpapaliwanag sa ating Jesus Christ? Di ba? Si Brother Branham, ang ginawa niyang instrumento. Siya ang nagbukas. Walang ibang nagbukas. Now, 348. Yan. Three is perfection. Ayan. So, kaya kung ang coming mo, first and second lang, paano magiging perfect yun? Ang perfection pala is 3. Kaya kung wala kang third coming, hindi perfect. The ministry come to its perfection when it reproduce Christ again in natural amongst human beings. Beings po ito. Pag sinabing beings, marami. Pero ano ang binanggit niya? Reproduce Christ. Pag sinabing reproduce, yung isang yon nag-produce. Yung Kristo, nag-produce ng mga Kristo. So, many-membered body ang ni-reproduce ni Lord. Sabi niya, the ministry come to its perfection. Kailan? When it reproduce Christ again in natural. Ang mga ngayon, natural pala ito. Yung mga Kristo ngayon. Bakit natural? Nasa laman na uli ngayon si Jesus Christ. In many-membered body. Okay, sabi niya. Amongst human beings, as was predicted, as it was in the days of Lot. Think, ito na, masakit na naman ito. People could go right on preaching. Nagpapatuloy pa silang mangaral. Tulad natin. Nangangaral din tayo. Thinking they are getting saved. Ang kanilang paniniwala, maliligtas pa sila. So, ang salvation, tapos na po ito.
Pero sa ngayon, wala na pong salvation ngayon kasi judge po si Lord ngayon, hari, leon. Hindi na para maging mediator sa mga sinner. Hindi siya mediatorial ministry ngayon. Ang ministry ngayon ni Lord, judgment. Hari siya. Oh, so yeah. Ha? People could go right on preaching, thinking they are getting saved, believing they are doing right, believing their organizations are growing. Sure. Oh, dumadami ang simbahan nila. Dumadami ang membro. Ha? Kaya ang kanilang paniniwala, ligtas sila. Amen. Okay. Lumalago sila. Sure. And not even a ray of hope. Bagamat sila dumadami, marami silang mga sasakyan, malalaki ang simbahan, pero wala man lang silang katiting na pag-asa. Pagdating sa salvation, wala na. Bakit? Sinaraduhan na sila ni Lord. Bakit? Matitigas ang ulo nila. May sinasabi, merong misay ngayon, hindi naniniwala. Ganon din. Ha? May sinasabi siya ang pastor mo, hindi ka nakikinig. Ano ka na lang, ihanda mo ng sarili mo. And if that vision was that, and it's being so hard against women, we have come to that hour. Door, ano sabi? Door is closed. O ngayon, tanong, kasama ka ba doon sa nakapasok? Kasi sinaraduhan na. Ang close dyan, no? May D. Pag may D, ano ang ibig sabihin? Past tense. Sarado, kaputla. Tama ba? Kaputla. Oh. Door is closed. Gone. Already the book is in his hand. O, nabawi niya yung title deed. Nakuha na niya. So, wala na pong i-claim si Lord. Tapos na ang claiming. Amen. Ayan po ang masakit dyan. Kaya kung tayo po ay inaano ni Lord, tinutuwid, magpatuwid tayo. Okay. Now, but, you see, you can say those things. Best to just leave it alone. And you remember the third poll, it said, don't tell nobody. So yung third poll ni Brother Branham, sinabihan siya ni Lord, huwag mong sasabihin ito. Kahit kanino. What did I say was that? How many remembers that? Oh, sure. Remember standing there trying to lace that eyelet in that little shoe in the vision? He said, you can teach Pentecostal babies yung vision ni Brother Branham, yung isang sapatos na maliit ang butas, pero yung sintas, malaki. So, paano mo? Ibig sabihin, mahirap isuot yon sa maliit na butas ng sapatos. Pero ang tinutukoy doon ng propeta, mahirap anyang magturo sa mga babe Christian ng supernatural things. Okay, so may mga mapupurol talaga ang ulo. At sino yung mga mapupurol ang ulo? Ito po yung mga ayaw sumunod. Mapupurol talaga ang ulo niyan. Kahit anong naririnig sa pulpito, hindi na po yun magbabago kasi mapupurol. Sa isang salita, anong ibig sabihin ng mapurol? B-O-B-O. Ayun pong mga mapupurol. Kumbaga sa school, bawat exam, pinakamataas niya 75. Minsan 60, 55, minsan 35. So mahirap daw turuan. Mahirap magturo sa mga mapupurol. Amen. The seventh seal. 258 sabi niya. Now,
you'll have to take my word for this. Ito, bakit sinabi ni Brother Branham na sinabi ni Lord, wag mong sasabihin. Sabi niya, now you'll have to take my word for this. Ano yun? If I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. So, ibig sabihin, kung may planoan niya ako, ayaw kong ipaalam sa kahit kanino. Bakit kaya? Not that person will tell it. Hindi sa pag sinabi ko sa kapwa ko, sasabihin din niya. But Satan will hear it. So, yung pong mga kapahayagan ni kasi nga naman, yung First and Second Testament, nung ito ay mahayag na, ang daming impersonator, kung ano-anong idinagdag sa aral. O, di ba? Naging 3 ang Diyos. Dagdag pong aral yun. Yung pagsamba sa mga litrato, sa ribulto, pinaniwala ang tao ng mga impersonator. So kaya sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin to. Itong third pull, yung mensahe sa panahong ito. Ang makakaunawa lang nito, yung third coming. Doon sa mga hindi third coming, hindi nila ito maintindihan. Sabi rito, if I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. Not that the person will tell it, but Satan will hear it. He can get it in my heart there. As long as God's got it close up. So, hindi niya ito malalaman ni Satanas, yung alam ko. kaya pala yung ginawa ng Brother Branham, hiwa-hiwalay ang mensahe. Yung third coming sa iba't ibang libro. Kaya naguguluhan yung mga second coming, hindi nila maintindihan. So ang kanilang pananaw, ito sinabi ng propeta, wala pang third coming. Hindi mo talaga makikita kasi hiwa-hiwalay. He can get it in my heart there. As long as God's got it close up with the Holy Spirit. So, it's between me and God. So, kami lang ng dalawa ni Lord ang nagkakaalaman. At ngayon, dahil umalis na ang propeta, tayo na lang at si Lord ang nagkakaalaman. Hindi nila ito, talagang mahihirapan sila dito. Pero, kung malinaw ang paningin mo, makikita mo na ang mensahe ngayon is third coming. Amen? Tayo, ba't naman nakikita natin at sila hindi nila makita? Para sa atin lang ito. Sabi niya, see, he don't know nothing about it. May alam ba sila sa third coming? May alam ba sila sa seventh seal, coming of the Lord? Wala silang alam. Na si Lord pala nandito in many-membered body. So sabi niya, he don't know nothing about it until you speak it. Malalaman lang nila ito. Kaya lang, kahit naman marinig nila ito, sinaraduhan na sila ni Lord. Kasi the door is closed. Paano pa nila ito maintindihan? Kahit na anong marinig nila, may third coming, may third testament, may kung ano-anong mensahe ngayon, wala na, sarado na eh. Kaya mapalad ang tao na bukas pa, binuksan siya ni Lord. Dahil pag sinaraduhan din ni Lord dyan, wala na. Wala na pag-asa. Kaya nga tingnan niyo yung mga taong ayaw sumunod, sinaraduhan na po yan. Sabi niya? Remember, Satan will try to impersonate. He will try to impersonate everything that the church will do. Lahat daw ng gagawin natin ay gagayahin niya yan. He's tried to do it. We've noticed it through the Antichrist. But this is one thing he cannot impersonate. Ano yun? Meron siyang hindi ma-impersonate itong third coming. Yung mensahe ngayon. Sabi niya,
But this is one thing he cannot impersonate. There will be no mimics. Ay, ano po yung mimics? Ito yung gaya-gaya. Mga gumagaya. To this. Ano ba? There will be no mimics to this. Cause he don't know it. Paano niya magagaya? Hindi naman niya alam. There is no way for him to know it. It's the third pool. So itong third pool, wala pong makakaalam dito. Sa mga pinili lang ito. Kaya kung ikaw ay napili ka, maiintindihan mo ito. Makikita ito pag nagbukas ka ng Bible, ng quotes, ng propeta. Makikita mo itong third pool na ito. At ano yung sabi kanina, ang third pool ng Brother Branham, sa mga bride. Maiintindihan ng bride ito. Kasi para ito sa iyo. Ito yung pagkain mo sa panahong ito. Ha? Souls that are in prison. Taas mo. There will be a ministry that will show great wonders. Merong madakilang gawain na magpapakita ng mga himala. So ang himala, hindi pa po yan tapos. Joel said so, but there will be no time for redemption. May mga himala pa ngayon, pero pagdating sa pagtubos, wala na. It's all over. Asom pala. Tapos na ang redemption. Kaya tayo, sumusunod lang tayo kay Lord ngayon. Mapalad si Brother Pacifico, nakinig ka. Nakapasok ka pa. Pero kung nagtigas-tigasan ka rin, wala ka. Baka pagmulat mo doon sa pupuntahan mo, binabarbecue ka na pala doon. It's all over. The Lamb has took his book. And his redeem is over. Tapos na yung kanyang mga tinubos. As Jesus first preached and was rejected, and then went and haunted those that were in there. Preached to them that were in prison. Could not repent. Wala na. Hindi na sila makapagsisi. No time for salvation. That same ministry will have to repeat again. Mauulit-uli, sabi ng propeta, yung ministry ni Lord sa souls in prison, nangaral siya naman nga hindi ligtas. At ngayon, ito na yun. Nangangaral tayo sa mga taong hindi natin sigurado kung ligtas sila. Okay? Kasi, pag ligtas po ang isang tao, makikita nyo, tatanggapin niya ang mensahe. Mamahalin niya yun. Unlike doon sa mga hindi ligtas, laro-laro lang ba? Kahit may naririnig yan, naglalaro lang. Sabi niya, that same ministry will have to repeat again. At na ngayon, ulit na. What if that could be the third pool to the eternal lost? What if it is there? I hope it's not. What if it is? Think of it just a minute now. What if it is? God, wag sana, sabi niya. I got children. So, paano kung tapos na? Wag sana, sabi ng propeta, kasi may mga anak ako. Mabuti nakahabol yung mga anak. Naging mga lingkod ng Diyos. Okay, sabi niya. But it sure looks pretty close here. Okay, last. Ito, mayroon pa pala. 2:10. Remember, sino si believer ito, church ito, hindi ito yung mga naglalaro. She that liveth in worldly pleasure. Sino yun? Na mga namumuhay sa makamundong kumbaga kalayawan. She that liveth in worldly pleasure of the things of the world, acting like it. She could go to church. Magsisimba rin ito. And act like a saint. Magpupuri din ito. Papasok din ito sa simbahan. Pupuri din eh.
She could go to church and act like a saint. That don't have one thing to do with it. Wala, kahit anong gawin mo. Hindi mo kasi si Lord po ay alam niya kung sino ka. Hindi mo siya makukuha sa pagganyan-ganyan. Pagpupuri-puri. Ha? Sabi niya, that don't have one thing to do with it. See? But, she's dead while she's living. Patay na pala yan kahit buhay pa siya. Patay na siya sa harap ng Diyos. Patay, wala na. Kaya nga tayo, pag binibigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord, makinig tayo. Last, ito. 300. Oh, listen. All those who rejected the message of the hour. Ayan. Pag itong third coming, i-reject ito ng kahit sino. Kasi wala pong ibang mensahe ngayon. At ang daming quotes. Ha? Sabi niya, lahat anya ng mga tinanggihan ang mensahe ng panahon. Ano yung mensahe ng panahon? Third coming. Before doom, the gospel was preached to the doomed. First, before they went, without mercy. Noah shut up was a testimony. God shut the door after his third pull. Amen. After the third pull at Sodom, the doors was shut. There was no more mercy. Wala na pong habag si Lord. Hindi na po ito ang panahon ng habag ni Lord. Amen? Oh. There was no more mercy. Ang may mercy na lang siguro doon sa mangin. May mercy doon ano? The 10 couldn't be found, and the lost had the gospel preached that could not be saved because it was just. Being that way in every age reject the message before judgment. So naghihintay na lang sila ng judgment. So kung ikaw ay believer ka, pampalad ka. Dahil ito, sabi ko nga madalas, itong mangyayari sa lupa, tayong inabutan ng panahong ito. Pero wala ka namang dapat ipag-alala. Kasi tapat ang Diyos na nangako na hindi ko kayo pababayaan, hindi ko iwanan. Pero maging seryoso tayo. Yung ating paglilingkod, seryosohin natin. Amen, huwag tayong laro-laro ngayon. Hindi na po ito yung panahon ng laro. Dapat ang ating pong mga ginagawa ngayon, yung talagang seryoso. Maglingkod tayo ng maayos. Patunayan natin kay Lord na totoo tayo, hindi yung palsipikado. Kasi marami pong palsipikado. Yung sinabi kanina, pumupunta rin ng church pero hindi naman totoo. Hindi mo makukuha si Lord sa pagsimba-simba o pagpupuri-puri mo. Hindi yan. Ang sigurado kay Lord, karakter, naging, minsan, talakayin ko siguro yung obedience uli. May pinag-aaralan po ako kanina, obedience saka yung reasoning. Ang gaganda ng mga mensahe ng propeta. Siguro sa linggo, aano ko sa divine service, yung reasoning. Amen? Kung ano ang pwedeng kahinatnan ng tao sa reasoning. Okay, so may napulot ba tayo? Okay, God bless. Awit tayo. Ay, yun muna ano. Amen. Tayo po Ay, yung ano, tumayo. yung whiteboard. Whiteboard muna. Para may ano natin yung ano natin Ay, yung yung mga prayer requests. Bible study bukas. Oh, sa sisama Manawag. nyo. Okay, dala na lang dito, bro.